Tarararararan, tararan. Magandang araw muli mga ka-business. Titingin tayo ulit sa aking halamanan at ulit pagmasdan kung ano yung mga halaman na meron tayo dito. At ngayon, itong araw na to, sasama ko kayo kung paano mag-ani ng bawang. Alam naman natin ang bawang ay pangunahing ingredients natin, lalo na tayo mga Pinoy sa pagluluto. So kaya dito sa Australia, naisipan ko na magtanim ng bawang para makabawas ng expenses. At unang-una, napakamahal ng bawang dito. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-ani ng bawang at kung paano ito itinatanim at saan ako kumukuha ng bulb o yung paano mag-umpisa ang isang bawang. Papakita ko sa inyo lahat. Ngayon mag-i-start po tayong mag-ani ng bawang, pero nakapag-ani na po ako ng mga nakaraang araw. Ito po ay tinira ko para ipakita sa inyo na ang bawang dito sa Australia ay pwede rin, lalo na sa inyong maliit na bakuran. Katulad ng nasabi ko sa aking unang episode nang ipinasyal ko kayo, pwede yung para tayo makatipid, magtanim tayo sa bakuran natin kung ano man yung ating mga pwedeng itanim na makakatipid, o kaya pwede natin ipagpalit sa mga kaibigan natin o sa atin man sa palengke. Pwede natin siya i-barter sa mga kaibigan natin na nagtitinda sa palengke. So yan po, atin po ngayong umpisahan ang ating pagkuha ng bawang. Ayan mga ka-business, yan po yung bulaklak ng bawang. Kung daw po sa mga hindi nakakaalam, dyan na po ako kumukuha ng aking itinatanim sa taon-taon, dahil alam naman po natin na ang bawang napakatagal anihin yan. Bago po nyo maani yan ay tumatagal ng 9 months, parang 3 season, kasi po itinatanim ko yan every autumn. Tapos anihin ko ngayon, summer po ngayon, kaya anihin ko December summer sa amin. So meron na siyang 9 months, napakatagal bago kayo makabuo ng isang bawang, kaya medyo mahal siya. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-aani niyan. Una-una, dahil nga medyo malalim, kung minsan medyo malalim ang ugat niya, kaya ang ginagamit ko ito. Ayan, Barreta de Cabra. Ayan, umpisa na natin. Ito ang unang bawang na kukunin natin. Ayan po siya. Ito po yung mga huling bawang na itinanim ko. Kaya hindi na siya ganun kalalaki, pero in a good size pa rin. Hindi pa rin siya pangit. Yan ang napaka-importante, itong bulaklak na ito po. Kaya ito yan, pagka ganyan, kakatin natin ito rito. Pagkakat, itatabi natin. Hayaan natin, pagdating ng autumn, after 3 months, yan itatanim natin. Kaya sa isang ulo na ganyan, siguro pumapalo ito ng mga 50 piraso, 30 hanggang 50 piraso. So makasampu ka niya, may 300 to 500 na bawang ka. Tsaka ang bawang ay napakadaling alagaan. Papabayaan mo para siyang damo, dibdibigyan mo lang ng konti, lagyan mo ng compost, yung mga tae ng ibon, tae ng manok, katulad na pinakita ko sa inyo. Yun ang mga nilalagay ko na dito. Hindi na ako bumibili ng pataba. Ang binibili ko dito lupa, pero sa ngayon hindi na ako bumibili ng lupa dahil nga yung mga seeds ng mga ibon ko
sinacycle ko, pinapatuyo ko, tapos nagiging lupa siya. Yun ang mga idinadagdag ko doon sa mga tanim ko. Kaya yan, mga healthy naman sila. Hindi ko na kailangan gumamit ng, hindi po ako nagamit ng mga pesticide. Dahil nga po ang gusto ko sa kakainin ko organic. So pag organic, medyo iwas tayo sa mga sakit-sakit na dahil sa dinudulot ng mga chemical na nilalagay ng mga producer na ng mga tanim. So ayan, marami ho yan. Meron papakita ko sa inyo kung gaano karaming bawang na naani ko. Meron ako naani last week para makita nyo lang po. Dahil alam ko naman na yung iba alam nila ang pagtatanim ng bawang. Doon po sa mga hindi nakakaalam, pwede po natin gawin to. Nakapagkatubo sila ng strawberry at ng grapes. So walang dahilan siguro. Dahil nga sinasabi natin, yung mga tao nagdadahilan, ayaw lang gawin. Pero kung susubukan natin, malay nyo, sa mga lugar nyo, makapagtanim kayo ng bawang. Napakamahal ng bawang. Ito pa lang pwede nyo nang i-barter sa mga palengke. At pagkakakitaan nyo. Dito sa Australia, ang ginagawa lang namin is pang araw-araw namin para hindi na kami masyadong nagagastusan. Malaking tulong mga ka-business itong pag-ano ng bawang. Harvest lang tayo ng harvest. Ayan. Medyo yung iba kita natin na maliit at pero okay na rin siya. Laman siya na rin yan. Hindi ka nabibili ng bawang, lalasa yan, mas masarap, mas bata nga mas sinasabi natin, mas bata, mas masarap, mas may linamnam. Kaya mga ating mga ka-business, see? Yan tayo ano lang, huhugot lang ng huhugot. Tangina yun, perfect daw.